Pangulong Manuel Rojas ang ganito. Ngayon ay malaya na tayo sa ating buhay politika. Kailangan rin tayo lumaya sa wika. Maliwanag ang ibig sabihin ng Pangulong Rojas na malaya na tayo sa pang-aalipin ng ibang bansa. Kailangan na rin tayong palayain sa wika. May 40 taon nang kabili ng ganito ng Pangulong Rojas. Ngunit, totoo pa rin ito hanggang sa panahon natin. Bakit? Simple at alam ng lahat ang katulungan dito. Totoo hanggang ngayon ay alipin pa rin tayo. Totoo hanggang ngayon ay nanginila pa rin tayo ng banyagang wika. Totoo ang banyagang wikang ito ang nakapaghahari sa ating lipunan, edukasyon at pamahalaan. Pumunta tayo sa tanggapan ng ating pamahalaan. Makinig tayo sa pagtuturo sa ating mga paaralan. Magbuklat kayo ng mga pahayagan. Maririnig at makikita niyong Ingles pa rin ang ginagamit at sinasalita. Noong tamang itatag ng pamahalaang Commonwealth sa ating bansa, noong taong 1935, inibig at sinakitna ng Pangulong Manuel L. Quezon na magkaroon tayo ng sariling wikang pambansa bilang paghahanda sa paglaya ng ating bansa ayon sa pangako nakasaad sa Batas Service Nota. Sa pamamagitan ng mga batas komisyon bilang 184 na nagtatag na surian ng wikang pambansa at ng batas komisyon bilang 570 na gumawa ng opisyal na wikang pambansa para sa ating bansang malaya. Totoo naman ang mga bansang malaya at maunlad sa daigdig ay may sariling wikang sinasalita at ginagamit. Ang Amerika ay nagsasalita sa kanyang wikang Ingles. Ang Unyong Soviet ay gumagamit ng kanyang wikang Rus. Ang Alemanya ay nagsasalita sa wikang Aleman. Ang Fransa ay sa Pranses. Ang Fransa ay sa Pranses. Ang China ay sa English. At ang Inglaterra ay sa kanyang Ingles. Lagi na ibahagi ng kanilang kalasusunang pambansa ang pagpapalaga ng pagpapaunlad ng kanilang sariling wika. Ganap na ang ating pagkabansang Pilipino. Malaya at hindi na alipin ng ibang bansa. May sarili na tayong watawat. May sarili na rin tayong pambansang awit. Mayroon na rin tayong sariling wikang tinatawag ng Pilipino. Ngunit, dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pamamayari ng Ingles sa ating lipunan, sa ating edukasyon at sa ating pamahalaan. Walang kabuluhan ng isang wikang pambansa kung ang wikang iyon ay hindi ginagamit sa lipunan, sa edukasyon, sa pamahalaan at sa paaralan. Masasabi lamang na may isang wikang isang bansang malaya kung ang wikang iyon ay ginagamit, inatangkilik, inaalagaan at pinalalaganap ng mga tao para sa sambayanan. Madalas nating marinig na sinasabi na ang sariling wika ay tatak ng ating pagkalahi, tatak ng isang bansang malaya. Mga bansang malaya lamang ang nagsasalita sa kanyang sariling wika. Mga bansang alipin lamang ang nagsasalita sa wikang hiram, sa wika ng kanilang panginoong bansa. Sapagkat naging tuntunin na wari niya sa mundo, ay pilit ng bansang mananak sa bansang sinakop ang kanyang bansa, ang kanyang wikang pambansa. Kaya upang ganap na tayong malaya, ang isang lumayan na sa pagkakasakot ng isang bansa, dapat na niyang iwaksin at itakwil ang wikang hirap sa Panginoon at palitan iyon ng wikang sarili. Mga kaibigan, patunayan natin tayo ay isang bansang malaya na at may sariling wika. Alam kong marami pang bundok na mga problema kailangan natin sampahin. Marami pang ilog na dapat tayong tawirin upang maging mga totohanan ang mga bagay na ito. Kaya nga ngayon, bukod sa ating sama-samang pagkakaisa, kung sa ating sama-samang pagsisikap, magkaisa rin tayo upang manalangin na gamitin niya sa ating lipunan at sa ating kalahatan, sa ating bansa, ang sariling wika upang ganap na tayong lumaya sa isip at pagkatao. Sariling wika para sa bansang malaya. Magandang umaga po, maraming salamat.